Nakuha nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos talunin ang New Orleans Pelicans sa kanilang laro kanina. Isa itong panalong puno ng emosyon, determinasyon at ipinakitang karakter ng koponan, lalo na sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap sa gitna ng laban. Sa kabila ng pagiging dikit ng laban at pagkakahawak ng Pelicans sa abante sa ikalawa at ikatlong quarter, hindi natinag ang kumpiyansa ng Lakers at patuloy silang lumaban hanggang sa huling yugto ng laro. Sa pagsisimula ng ika-4 na quarter, malinaw na nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil sa solidong depensa, matinding hasol at tamang disiplina sa opensa, unti-unting nabawi ng Lakers ang momentum. Pinangunahan ni LeBron James ang kupunan sa kanyang kahanga-hangaang performance na nagtala ng 30 points, 8 rebounds, 8 assists, 2 steals at 1 block. Bukod dito, nagtala rin siya ng mataas na plus-minus rating na +10, patunay ng malaking ambag niya sa loob ng court. Kapansin-pansin din na ito ang kauna-unahang pagkakataon ngayong season na siya ang naging leading scorer habang kasabay na naglalaro si Luka Doncic. Hindi rin nagpahuli si Luka Doncic na nagtala ng 28 points at 10 assists na naging mahalaga sa pagbuo ng opensa ng Lakers. Samantala, nagbigay din ng solidong kontribusyon si DeAndre Ayton sa ilalim ng ring matapos magtala ng 18 points at 11 rebounds. Sa aspekto naman ng role players, namukot tangi si Marcus Smart na may 13 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block. At siya rin ang may pinakamataas na plus-minus rating na +15. Malaki rin ang naitulong ni Jared Vanderbilt sa depensa, lalo na sa kanyang 2 steals at walang sawang hustle na nagbigay ng enerhiya sa buong kupunan. Sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 23 wins at 11 losses at nananatili silang perpekto sa mga clutch games na may 13-0 na record, patunay ng kanilang tibay sa mga dikitang laban. Samantala, dahil nga kada buwan ay nagtatamo parati ng injury si Anthony Davis sa Dallas Mavericks, ayon sa isang Mavericks insider, ay tuluyan ng nauubos ang pasensya ng mismong front office ng koponan. Sa kabila ng mataas na inaasahan noong una siyang dumating sa Dallas, hindi raw naging sapat ang kanyang presensya sa loob ng court dahil sa sunod-sunod na injury na pumipigil sa kanyang pagiging consistent. Dahil dito, nagsimulang magbago ang direksyon ng plano ng Mavericks para sa hinaharap. Ayon sa parehong insider, matagal na umanong pinag-iisipan ng pamunuan ng koponan ang posibilidad na i-trade si Anthony Davis bago pa man sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero. Hindi na raw umaasa ang team na magiging ganap na healthy si Davis sa mahabang panahon, kaya mas gugustuhin na lamang nilang gamitin siya bilang trade asset. Layunin ng Mavericks na makakuha ng mas bata, mas matibay at mas akmang player na maaaring maging katuwang ng kanilang inaasahang franchise star na si Cooper Flagg. Bukod sa mga batang manlalaro, interesado rin ang Dallas na makakuha ng maraming draft picks bilang puhunan para sa long-term rebuild ng koponan. Ipinapakita raw ng Mavericks ang kanilang pagiging seryoso sa ideyang ito matapos lumabas ang balitang handa silang makipag-usap sa Atlanta Hawks kapalit ng 3 top 3 draft picks. Malaki ang halaga nito para sa kinabukasan ng team. Samantala, ang pangalawang option ng Mavericks ay ang pakikipag-trade sa Golden State Warriors. Sa katunayan, ang Dallas mismo ang unang nag-initiate ng pakikipag-ugnayan sa Warriors tungkol kay Anthony Davis. At kung sakaling matuloy ang naturang trade, asahan nating makita na naman si Davis sa panibagong koponan. Higit sa lahat, mas lalakas pa ang Golden State Warriors sa posibleng pagbuo ng isang bagong Big Three na binubuo ni Stephen Curry, Jimmy Butler at Anthony Davis.